Hello mga ka-MJH! Nandito ulit tayo para sa ating daily greetings of gratefulness. At ngayon, kasama natin si Ma'am Che from Pulmo. Ayan, Ma'am Che, kuha ka lang ng question ha, tapos bigyan mo sa akin ng sign. Anong dokumento ang kinukuha para malaman kung may criminal record ang isang tao? NBA po. NBI! Nakakuha na ba? Maraming beses na. Correct! Thank you, ma'am. Thank you po. Way back year 2000, nung nakilala ko po ang Mary Johnston Hospital, true po sa isang kaibigan. In-encourage po niya ako na mag-aral dito. Nag-transfer po ako dito ng 2001. Graduate po ako ng Mary Johnston College bilang respiratory therapist. After 5 years po, kumukuha lang po ako sana ng credentials ko dito. Nagpunta po ako ng HR, tinanong po ako ni Ma'am Elena kung willing nga raw po akong pumasok dito kasi po meron daw po silang hiring sa pulmonary department. Since po yung OIC po that time sa pulmonary is naging classmate ko po sa college, so medyo nagkakwentuhan po kami. Tapos encourage niya akong pumasok dito. So nag-start po ako mag-trainee, then na-hire po ako exactly ng January 1st, 2008. Nung nag-start po ako dito, medyo hirap po. Kasi after graduation po, hindi naman po talaga ako nag-practice. Ang huling practice ko po is yung nag-intern lang po ako. So medyo nangangapa, ganun. Pero very thankful po ako sa mga nakasama ko sa Pulmo kasi po very helpful naman po sila sa akin. Tinuruan po nila ako kung ano po yung ibang dapat kong gawin. Tapos po, nung time po na sinabak na po nila ako sa mga critical area, through their guidance naman po, nagawa ko naman po yung mga tasks na binibigay nila. After po nun, nagtuloy-tuloy na siya. Hanggang sa, hindi ko namamalayan, 16 years na po ako ngayon dito sa MJ. Ang Mary Johnston Hospital po kasi, masasabi kong isang napakalaking blessing po para sa akin. Kasi, dito, na-practice ko po ulit kung ano yung napag-aralan ko. Financially, since ito po ang aking first job, nakatulong din po ako sa family ko na mag-share for other gastusin. May mga bagay din po na nabibili ko na hindi ko kailangang hingiin sa iba, sa family ko, kasi may sarili na po akong pera. Sa health naman po, year 2022 po, na-admit po yung mother ko dito. 1 month po kami ditong na-admit. Hindi lang po yung hospital ang nakatulong sa akin. Pati po yung mga taong nasa paligid ko. Mga kasama ko sa mga doctors, yung iba pong health workers na kahit hindi ko po sila ka-department, hindi ko sila lubos na kilala, bumuhos po yung mga tulong nila sa akin. Kasi nandiyan po yung time na kahit hirap na ako kasi kakaisip kung paano yung gagawin for everyday sa mother ko. May mga taong nagpapalakas ng loob. Hindi lang kasi po importante yung may magbibigay sa'yo ng financial or ng mga gamot or kung ano-ano pa po. Importante po kasi yung mga moral support, spiritual na nabibigay nila. Yung tulong nila sa akin na everyday may nagdadasal para sa'yo, para sa nanay ko, na sana matapos yung problema or mapagaling pa siya. Then yung sa anak ko rin po kasi, pandemic time po no, nung na-dengue, hindi po namin alam kung paano gagawin. Sobrang nagpapasalamat ako kasi napunta na lang kami sa pediatrics that time. Tapos po, ang dami pong tumutulong, ang dami pong nagpapadala ng mga messages, ng mga prayers nila para sa amin. Sabi ko nga po, hindi ko alam kung saan ko kukunin yung mga taong nagbibigay sa amin ng lakas ng loob para dun po sa mga pagsubok na binibigay sa amin. Last 2022 po, actually mamatay lang po nung ng mother ko. October po nung namatay yung mother ko. Then November po, lagi po akong binibiro ng supervisor ko. Sabi niya, inonominate daw niya ako as Employee of the Year.
bakit ako? Sabi kong gano'n. Sabi niya lang naman po sa akin is, deserve ko naman daw po yun. So para sa akin, yung pagkawala ng mother ko, that time, that year, sabi ko baka ito yung kapalit niya para sa akin. Though hindi man po ako pinalad na makuha po yung title, napakasaya ko na rin po kasi sa dami po naming empleyado rito, isa po ako sa napili nila. Sabi ko napakalaking achievement na sa dinami-dami ng empleyado po ng Mary Johnston Hospital is mapili ka bilang isang empleyado ng taon. Napakasaya lang sa feeling na may mga tao na appreciate po nila yung ginagawa mo sa kanila, sa mga pasyente, at saka sa buong ospital. Happy 118th anniversary Mary Johnston Hospital! Ang wish ko po at prayer ko para sa hospital na to, sana po mas marami pa po kayong matulungan na tao, hindi lang po sa mga empleyado at sa mga pasyenteng nangangailangan. Sana po mag-grow pa po yung hospital natin para po mas maging successful pa po ang lahat. Hinihiling ko rin po sana na maging masaya, maging peaceful, at maging cooperative po lahat ng empleyado at pasyente, kung sino pa man po yung mga nakasurround po sa atin dito sa hospital na to. Ako, si Cheryl Carbio Cabudol mula sa Pulmonary Department, at ito ang Daily Greetings of Gratefulness ko.